Sa maliit na bayan ng San Felipe, kung saan ang kampana ng simbahan ay tila hinahati ang langit tuwing alas 6 ng umaga, namumuhay si Padre Miguel, isang pari na kilala sa kanyang tapang, talino, at kakaibang misyon, pagiging isang exorcist. Bawat umaga, eksaktong alas 5, nakaluhod na siya sa harap ng altar. Rosaryo sa kamay, matay nakapikit, at ang boses niya ay banayad pero sigurado. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sa mata ng iba, siya ilarawan ng kabanalan. Disiplinado, dedikado, hindi nagsasayang ng oras. Pero sa loob niya, isang bagay ang unti-unting kumakain sa kanyang kapayapaan, isang katahimikang may kasamang ingay. Isang gabi, matapos ang misa, nilapitan siya ni Aling Rosa, isang matandang babae na kilalang deboto. Padre, sabi nito, may lungkot sa mata, ang bahay namin parang may kakaiba. May gumagalaw na anino. Tuwing gabi, may naririnig kaming iyak. May nagbago ba sa inyo? Tanong ng pari, tahimik pero mabigat ang tinig. Wala naman po. Lagi kaming nagdadasal. May rosaryo kami sa pinto, sa kwarto, sa sasakyan. Tumango si Padre Miguel. Isinulat niya ang address sa kanyang maliit na notebook. Bukas, pupunta ako. Kinabukasan, sa pagpasok pa lang niya sa bahay ng mga Rosales, parang may malamig na hangin na hindi pisikal. Tahimik ang paligid pero hindi payapa. Padre, ito po ang rosaryo ng lola ko, sabi ng anak ni Aling Rosa, si Miko, sabay abot ng lumang rosaryo. Ginagamit pa ba ito? Nakabitin lang po sa pintuan. Napailing si Padre Miguel. Sa mga mata niya, ang rosaryo ay hindi palamuti. Ito ay sandata, pero parang espada na kinakalawang, wala itong silbi kung hindi ginagamit. Pagkatapos ng maikling dasal at pagwiwisik ng banal na tubig, tila gumaan ang paligid, pero ramdam niya, hindi pa tapos. Sa labas, habang nakasakay na siya sa kanyang sasakyan, tumingala siya sa langit. Bakit parang may kulang? Kinagabihan, habang nagdarasal mag-isa sa harap ng tabernakulo, isang damdaming matagal na niyang tinatanggihan ang bumalik, pagdududa. Aba Ginoong Maria ni. Bulong niya pero nahinto. Tahimik. Parang walang naririnig. Parang walang nakikinig. Ipinikit niya ang mga mata, mas mariin. Pinilit ituon ang isip. Pero ang kanyang puso, wala. Wala siyang nararamdaman. At doon, sa katahimikan ng simbahan, may dumaan na bulong sa kanyang puso. Hindi tinig ng tao, hindi tunog ng kampana. Isang pakiramdam na parang selyadong lihim na biglang nabuksan. Ikaw ay nagdarasal, pero hindi mo ako kasama. Parang binagsakan siya ng malamig na tubig. Napahinto siya. Napatigil ang kanyang paghinga. Tinitigan niya ang hawak na rosaryo, parang ngayon lang niya ito muling nakita. Matagal na niyang ginagawa ito, araw-araw, pero kailan ba talaga niya ito isinabuhay? Kinabukasan, hindi agad siya bumangon ng alas 5. Umupo lang siya sa gilid ng kanyang kama, nakatingin sa rosaryo na nakapatong sa lamisita. Panginoon, mahina niyang sabi, ano ba nang nawawala sa akin? Dumaan ang ilang araw na parang may basag na salamin sa kanyang loob. Ang mga dasal niya ay tila mekanikal, paulit-ulit, at walang buhay. Isang linggo makalipas ang kanyang karaniwang misa, nilapitan siya ng batang babae, si Liza, 11 anyos, anak ng isa sa mga nagmimisa. Padre, pwede po ba kayong magdasal para sa tatay ko? Lagi po siyang galit. Pero lagi naman po siyang may rosaryo sa bulsa niya. Tumango si Padre Miguel pero hindi agad nakasagot. May kurot sa puso. Dito nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang tanong. Ilan sa mga deboto ang may rosaryo pero walang panalangin? Ilan sa kanila, at pati siya, ang nagdadasal pero hindi nakikinig? Sa mga sumunod na araw, isinantabi niya ang kanyang nakagawian. Hindi na siya nagmamadali sa pagrosaryo. Sa bawat Aba Ginoong Maria, iniisip niya ang mukha ni Maria, ang mga mata nitong puno ng awa. Sa bawat Santa Maria, Ina ng Diyos, iniisip niya ang panganganak sa sabsaban, ang hirap, ang pananahimik. At doon, unti-unti, bumalik ang kapayapaan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi galing sa kapilya, may lumapit na binatilyo. Padre, totoo po bang may mga espiritu sa bahay ng pinsan ko? Bakit mo natanong? May rosaryo naman po sila, pero minsan, parang may bumubulong sa dingding. Nakakatakot. Napaisip si Padre Miguel. Nagdarasal ba sila o nakasabit lang ang rosaryo? Nagkatinginan sila. Ang binatilyo ay parang napahiya. Hindi ko po alam.
Sa kwarto niya, habang isinulat ang mga tala sa kanyang journal, binigkas niya ng tahimik. Hindi takot ang demonyo sa rosaryo. Takot siya sa taong nagdarasal ng may pananampalataya. At doon niya sinimulan ang kanyang bagong misyon, hindi lamang magpalayas ng masama, kundi muling turuan ang mga tao kung paanong manalangin, tunay na panalangin. Sa dulo ng pahina, isinulat niya ang unang pamagat ng kanyang bagong ituturo. Ang 5 pagsuway sa rosaryo. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Hindi agad nakatulog si Padre Miguel. Nakatitig lamang siya sa kisam ng kanyang silid, habang ang rosaryong hawak niya ay tila naging mas mabigat kaysa dati. Hindi na ito basta butil sa pagitan ng kanyang mga daliri, ito ay naging salamin. Isang paalala ng mga panalangin winika ngunit walang laman. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay bumaba na siya sa tanggapan sa likod ng simbahan. Binuksan niya ang lumang drawer ng mga talaan, mga kwento ng mga taong humingi ng tulong, mga na-exorcise, mga bahay na ginulo ng hindi maipaliwanag na presensya. Isa-isa niyang binuklat ang mga papel. Hindi upang balikan ang takot, kundi upang hanapin ang ugat ng problema. Doon niya napagtanto, hindi ang dilim ng mundo ang mas nakakatakot, kundi ang ilaw na hindi na sumisindi. Isa-isa niyang sinimulan isulat ang mga dahilan kung bakit ang rosaryo, sa halip na maging sandata, ay nagiging walang bisa sa kamay ng marami, kasama na siya. Ang unang alaala ay kay Carmela. Isang babae sa edad 40, laging nakikita sa misa, nakaayos, may dalang rosaryo sa bag. Padre, bungad nito minsan sa kumpisalan, hindi ko na po alam kung bakit parang wala ng epekto ang mga dasal ko. Nagro-rosaryo ka pa ba? Opo. Araw-araw. Sa sasakyan habang nasa traffic. Minsan habang nasa phone call sa trabaho. Tumango lamang si Padre Miguel noon, ngunit ngayon, ang tagpong iyon ay mas maliwanag sa kanyang isipan. Carmela, para bang naririnig niya ang sarili niyang tinig, ang dasal ay hindi background music. Hindi ito panghabang traffic. Kung hindi buo ang puso mo sa kanya, paano mo maririnig ang tugon niya? Ang ikalawang mukha ay kay Mang Edu. May-ari ng isang maliit na tindahan, palabati, palangiti, at may 6 na rosaryo na nakasabit sa iba't ibang bahagi ng bahay at sasakyan. Proteksyon po, anya minsan. Para hindi pasukin ng malas. Dasal ba kayo, Mang Edu? Tanong niya noon. Hindi na masyado. Basta may rosaryo, kampante na ako. Ngayon, habang inuulit niya ang eksenang iyon sa isip, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Ilang rosaryo na ang ginawang dekorasyon. Ilang tao na ang naniwalang sapat na ang bitbitin ito, pero hindi kailaman sineryoso ang kahulugan nito. Sumunod ay ang grupo ng kabataang nakausap niya sa isang retreat. Umuugong ang sabayang dasal, mabilis, walang pagitan. Tila ba may hinahabol na orasan? Matapos ang huling amen, lumapit siya sa kanila. Anong misteryo ang pinagnilayan niyo ngayon? Tanong niya. Nagkatinginan lang ang ilan. Ang iba'y tumingin sa sahig. Wala ni isa ang makasagot. Ang rosaryo ay hindi lang listahan ng Ave Maria. Bawat dekada ay paanyaya, isang tanong ng langit, gusto mo bang sumama sa kwento ni Kristo? Naalala niya ang bigat sa kanyang dibdib noon, at ang hangaring hindi na ito hayaan sa mga susunod na henerasyon. Ang ika-4 ay si Aling Nida. Matagal ng deboto, araw-araw nagdarasal ng rosaryo. Ngunit laging mabigat ang mukha, laging may lungkot, at tila laging may hinanakit sa boses. Padre, lumapit ito sa kanya isang hapon, bakit kahit araw-araw akong nagdadasal, parang hindi ako naririnig? May hindi ka pa ba napapatawad? Tanong niya. Tahimik si Aling Nida. Ilang segundo ang lumipas bago ito tumango. Ang asawa ko. Ang anak ko. Hindi ko sila mapatawad. Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Naupo si Aling Nida sa harap ng altar at tahimik na umiyak. Hindi mo mararamdaman ang kagaanan ng grasya hanggat ang puso mo ay puno ng bigat, bulong niya. At ang huli, ang pinaka-nakakagulat sa lahat. Isang matandang ginang, nakaupo sa sulok ng simbahan, may hawak na rosaryo at kristal sa parehong kamay. Sa tabi nito, may usok ng insenso at mga papel na may nakasulat na numerong hindi niya maintindihan. Lola, anong ginagawa niyo? Tanong niya ng marahan. Padre, sinasamahan ko lang ng konting enerhiya. Sabi nila mas malakas daw pag may kristal. Hindi siya nakasagot agad. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi lungkot.
Lungkot para sa mga debotong naliligaw, para sa mga pusong uhaw ngunit napainom sa maling balon. Ang rosaryo ay hindi ritual. Hindi ito para sa kapalaran. Hindi ito para humingi ng boyfriend, pera, o swerte. Ito ay panalangin. Pakikipagtagpo. Pakikipagniig kay Kristo kasama si Maria. Lumapit siya. Kinuha niya ang rosaryo at mahigpit itong hinawakan. Hindi mo kailangan ng bato, Lola. Ang dasal mo, kung taos puso, mas makapangyarihan kaysa ano pa mang bagay. Sa pagbalik niya sa kanyang opisina, isinulat niya sa papel. Ang rosaryo ay hindi isang formula. Hindi ito iniinom para sa instant na lunas. Ito ay landas. Lakad. Diin ang paa sa masalimuot na daan, kasama si Maria. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, nakita niya ng buo ang larawan. Hindi sapat na malaman ang 5 punit sa kadena. Kailangang muling ituro kung paano ito buuin muli. At doon, nagsimula ang kanyang misyon, hindi lamang palayasin ang masama, kundi muling gisingin ang panalangin na totoo. Nagsimula si Padre Miguel sa simpleng hakbang. Hindi siya nagsermon sa misa. Hindi rin siya agad nagsulat sa dyaryo ng parokya. Sa halip, pinuntahan niya ang mga taong alam niyang kailangan ng gabay, isa-isa. Una niyang binisita ang pamilya ni Aling Rosa. Mula nang unang puntahan niya ang bahay na yon, tila may naiwan pang bahid ng lamig sa alaala. Ngayon, balak niyang bumalik hindi para magsaboy ng banal na tubig, kundi para magturo kung paanong maging tahanan ng panalangin. Aling Rosa, bati niya, maari po ba akong makiisa sa inyo ngayong gabi? Padre? Siyempre po. Pero wala po kaming handaan. Hindi ako maghahanap ng pagkain. Dasal ang pakay ko. Magkakatinginan ang pamilya. Si Miko, ang binatilyo, ay agad nagtago ng cellphone. Si Rosa naman ay tinanggal ang rosaryo sa altar para punasan ito ng kaunting alikabok. Si Mang Tonyo, ang ama ng tahanan, ay lumabas ng kwarto na tila ngayon lang muling nakita ang pari. Handa na po kayo? Tanong ni Padre Miguel. Tahimik. May kaba. Parang biglang naging banyaga ang mismong panalangin. Gagabayan ko po kayo. Dahan-dahan lang. At higit sa lahat buong puso. Umupo silang magkakatabi sa sala. Si Padre Miguel ang humawak ng una. Ngayong gabi, hindi tayo magmamadali. Hindi rin natin ulitin lang ang dasal. Bawat dekada ay ialay natin para sa isang bagay. Isipin niyo kung sino ang gusto ninyong ipagdasal. Pangalanan niyo sila sa puso ninyo. Pakiramdaman niyo si Maria habang tayo'y nagdarasal. Sa simula, mabagal ang daloy. Sanay kasi sila sa mabilisang dasal, tapos agad, tulog agad. Pero sa 3 dekada, tila may nabago. Si Miko ay umiiyak ng tahimik. Si Aling Rosa ay nakapikit, ang mga kamay ay hindi na nanginginig. Si Mang Tonyo ay hindi na pabalik-balik ang tingin sa relo. Pagkatapos ng rosaryo, walang agad nagsalita. Ang katahimikan ay hindi awkward, ito'y sagrado. Ramdam niyo ba? Tanong ni Padre Miguel. Tumango si Rosa. Parang may kapayapaan, Padre. Parang may bisita tayong hindi natin nakikita. Kapag dumating si Maria, hindi siya dumaraan lang. Naninirahan siya sa puso ng may pananampalataya. Mula noon, araw-araw na silang nagrosaryo bilang pamilya. Walang props. Walang show. Walang mabilisan. Pagbalik niya sa simbahan, isang sulat ang naghihintay sa mesa niya. Padre, mula nang itinuro mo sa amin kung paano manalangin ng may puso, bumalik ang katahimikan sa bahay. Hindi na kami madaling magalit sa isa't isa. Si Miko ay mas bukas makipag-usap. Salamat sa pagdala sa amin pabalik kay Maria. Rosa Rosales. Hindi doon nagtapos si Padre Miguel. Pinuntahan niya rin ang bahay ng mga Navarro, kilala sa bayan bilang laging may reklamo. Tuwing linggo, reklamo sa homilya. Tuwing bisita, reklamo sa amoy ng insenso. Pero sa kabila ng reklamo, palaging may rosaryo sa bulsa si Don Victor Navarro. Padre, totoo po ba talaga yang sinasabi mong dapat may intensyon at puso ang panalangin? Totoo po. Pero hindi mo kailangan maniwala sa akin. Subukan nyo. Gawin niyong totoo sa sarili ninyong bahay. Pumayag ang pamilya, ngunit may alinlangan. Una nilang gabi ng rosaryo, may kaunting pag-aatubili, konting pangungutya mula sa mga anak, pero nagtuloy sila. Sa ikalawang gabi, pinatay nila ang habang nagdarasal.
Sa ikatlong gabi, kusang lumapit ang bunsong anak, si Lara, para humawak ng krusipiho. Pagkalipas ng isang linggo, muling bumisita si Padre Miguel. Binati siya ni Don Victor sa pintuan. "Padre, hindi ko alam kung anong nangyari. Pero tahimik ang bahay." Hindi yung tahimik na awkward, kundi yung parang may kapayapaan. Si Lara, hindi na nagwawala tuwing pagkain. Ang asawa ko, biglang naging mas mahinahon. Ngumiti si Padre Miguel. "Hindi ba't sinabi ko sa inyo? Kapag pumasok si Maria, lumalabas ang kaguluhan." Mula roon, hindi na lamang siya naglilibot. Nagsimula siyang magsulat ng mga patotoo. Maliit na booklet, pinamagatang, ang rosaryong may buhay. Bawat pahina ay may kwento ng pagbabago. Bawat kwento ay patunay na ang dasal ay hindi basta salita, ito ay laban. Laban na tahimik, ngunit malalim. Laban sa isip, sa puso, sa paligid. Isang umaga, pagkatapos ng misa, lumapit si Mang Elmer, isang dating sundalo. "Padre, anya, ngayon ko lang naranasan ang rosaryo na parang armas. Para kang humahawak ng granada, pero espiritual." Natawa si Padre Miguel. "Hindi mo alam kung gaano katama." Sa isa pang misa, ginamit niya ang homilya para bigkasin ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. "Mga kapatid," ani Padre Miguel mula sa pulpito, "ang rosaryo ay hindi ginawa para sa pampaswerte. Hindi ito pang display. Hindi ito pampatulog. Ito ay isang tabak. Isang krus. Isang salitang hinihingi ang iyong buong puso." Hindi natatakot ang demonyo sa dasal. Natatakot siya sa panalangin may kaluluwa. Tahimik ang buong simbahan. Walang yaon. Walang cellphone. Para bang lahat sila ay biglang naalimpungatan mula sa isang panaginip. Sa labas ng simbahan, nilapitan siya ng isang grupo ng kabataan. "Padre," tanong ng isa, "paano po kung hindi ko agad maramdaman si Maria habang nagdarasal?" "Hindi mo kailangang maramdaman agad," sagot niya. "Pero kapag pinilit mong panindigan ang dasal mo araw-araw, kahit walang feelings, may darating. May babago. Hindi dahil sa nararamdaman mo, kundi dahil sa katapatan mo." Tumango ang mga bata. Isa sa kanila ang nagtanong, "Kailan po kayo unang nakaramdam ng presensya ni Maria?" Sandaling natahimik si Padre Miguel. Tumingin siya sa langit. Sa isang gabi ng katahimikan, nang akala ko wala na akong mararamdaman, doon siya dumating. Hindi mabilang ang mga tahanang bumukas. Hindi lahat naging himala. Hindi lahat biglang gumaling. Pero ang kapansin-pansin ay ito, nagkaroon ng katahimikan kung saan may tensyon. Nagkaroon ng liwanag kung saan may pagkalito. Nagkaroon ng paghilom kahit walang paliwanag. At sa bawat tahanan, sa bawat kwarto, sa bawat rosaryo na muling binigkas ng may damdamin, si Maria ay tila muling naglakad, tulad ng paglakad niya noon sa bundok ng Juda upang bisitahin si Elizabeth, dala-dala si Jesus sa sinapupunan. At saan man pumasok si Maria, hindi siya nag-iwan ng walang dalaw. Sa pagtatapos ng buwang iyon, muling umupo si Padre Miguel sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang lumang journal. Binuksan niya sa pahina kung saan isinulat niya ang 5 punit ng kadena. Sa ilalim, idinagdag niya ngayon ng panibagong linya. At kapag buo na ang kadena, si Maria mismo ang humahawak sa dulo. Mula sa pagkabasag, dumadaloy ang biyaya. At mula sa panalangin tahimik muling dumating ang kapayapaan. Isang linggo bago ang unang linggo ng buwan, habang si Padre Miguel ay nagdarasal mag-isa sa harap ng altar, isang ideya ang tila dumapo sa kanyang puso, hindi sa isip, kundi sa pinakagitna ng kanyang kaluluwa. Hindi sapat na ituro ang dasal. Kailangang buuin ang loob ng nagdarasal. Tumayo siya. Nilapitan ang mesa ng kanyang opisina at isinulat sa isang piraso ng papel. Misa ng konsagrasyon, Sabado, 7 oras yes, dalhin ang inyong rosaryo. Ipinaskil niya ito sa pintuan ng simbahan, sa bulletin board, sa opisina ng barangay. Ipinasa niya rin sa bawat tahanang napuntahan niya sa mga nakaraang linggo. Walang pangako ng milagro, walang espesyal na panauhin, tanging paanyaya. Dumating ang araw. Hindi ito misa ng kapistahan. Wala ring banda o bulaklak. Pero ang simbahan ng San Felipe ay punong-puno. May mga batang nakatayo sa gilid, matatandang may tungkod, mag-asawang magkahawak kamay. Lahat ay may dalang rosaryo, luma, bago, makintab, gawa sa kahoy, plastik, may mga nakatali sa pulso, may ilan na bitbit lang. Tahimik. Parang lahat ay humihina ng sabay.
Pumasok si Padre Miguel sa altar, suot ang puting kasulya na may nakaburdang rosa sa laylayan. Sa kanyang kamay ay ang sarili niyang rosaryo, parehong rosaryong hawak niya noong gabing narinig niya ang tinig sa puso, "Hindi mo ako kasama." Ngayon, naroroon na siya. Mga kapatid, panimula niya, tinig na banayad ngunit buong buo, marami sa atin ang matagal nang may rosaryo pero hindi ito kailanman isinuko. Nagkatinginan ang ilan. Napayuko ang iba. Hindi sapat na ito'y hawakan. Hindi sapat na ito'y sambitin. Ang kailangan ay ibigay ang sarili. Lumapit siya sa harap, halos bumaba na sa hakbang ng altar. Ngayon, tinatawag ko kayo hindi para maging perpekto. Tinatawag ko kayo para maging tapat. Hindi para ipakita na kayo'y banal, kundi para ipakitang kayo'y handang magbago. Handa kayong ipaglaban ang inyong panalangin. Tumingin siya sa kanila isa-isa. Lahat ay tahimik. Lahat ay nakikinig. Maraming taon, ako'y nagdasal ng rosaryo araw-araw. Ngunit isang araw, napagtanto ko, ang dasal ko'y naging ugali, hindi na ugnayan. Paulit-ulit, ngunit walang pakikipagtagpo. Tiningnan niya ang krusipiho ng kanyang rosaryo. Hanggang isang araw, ako'y natahimik. At doon siya pumasok. Si Maria. Hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako pinahiya. Hindi niya ako tinulak, sa halip, inalalayan niya ako pabalik. Muli siyang tumingala sa madla. Kaya ngayon, ako'y lalapit sa inyo, hindi bilang pari, kundi bilang kapwa-anak. Anak ni Maria. Umupo siya saglit. Kinuha ang isang papel mula sa bulsa. Binasa ito ng dahan-dahan. Konsagro ang aking rosaryo sa Inmakulada. Hindi ito laruan. Hindi ito alahas. Ito ay panata, panangga at panawagan. Mula ngayon, bawat dasal ko ay alay. Bawat butil ay laban. Bawat misteryo ay kwento kong piniling yakapin. Maria, ina ko, tanggapin mo ako. Ituring mo akong iyo. At kung ako'y mahulog, ikaw ang unang tatawag. Tiningnan niya ang mga tao. Kung handa kayo, ulitin niyo ito. Hindi para sa akin. Hindi para sa simbahan. Para sa inyo. At para sa langit. Tahimik ang ilang segundo. Hanggang may isang tinig sa harapan ang nagsalita. Konsagro ang aking rosaryo sa Inmakulada. Sumunod ang isa pa. At isa pa. Hanggang sa lahat, sabay-sabay, mabagal, tila nilalasap ang bawat salita. Hindi ito laruan. Hindi ito alahas eh. Si Padre Miguel ay nakatingin lamang sa kanila, ang mga matay namumuo ang luha. Hindi dahil sa drama, kundi sa bigat ng biyayang bumaba sa gabing iyon. Pagkatapos ng panata, sinabi niya, "Ngayon, itaas ninyo ang inyong mga rosaryo." Isa-isang iniangat ng mga tao ang hawak nilang butil. May nanginginig, may tumatangis. Wala ni isa ang nagbibiro. Lahat ay naroon. Pikitin niyo ang inyong mga mata. Sinunod nila. Tahimik tayong manalangin. Huwag niyo akong tularan. Huwag niyo akong sundan. Kaibiganin niyo si Maria ngayon, kayo mismo. Hindi para sa lahat, kundi para sa sarili niyo. Tumahimik ang buong simbahan. Isang uri ng katahimikan na hindi kayang ipaliwanag. Parang huminto ang mundo sa loob ng ilang minuto. Nang matapos ang oras ng panalangin, dahan-dahang bumangon si Padre Miguel. Inilapit ang mikropono at muling nagsalita, ngayon ay halos pabulong. Hindi pa tapos ang labanan. Hindi ito panalo. Simula ito ng digmaang pangkaluluwa. Pero ngayon, hindi na kayo nag-iisa. Tiningnan niya ang altar, saka ibinaba ang tingin sa kanyang sariling rosaryo. Ito ang aking tabak. Hindi ito bakal, ngunit lumalagos sa dilim. At kayo-kayo ang bagong mandirigma. Hindi kailangan ng lakas. Kailangan ng panata. Sa pagtatapos ng misa, walang nagmadaling lumabas. Walang nag-selfie. Walang nag-group pic. Lahat ay nanatili sa simbahan, tahimik, may hawak pa rin ang rosaryo. Isa sa mga bata, si Lara, lumapit kay Padre Miguel. "Padre, totoo po bang kapag inalay mo ang rosaryo mo kay Maria, parang tinatakan ka niya?" Lumuhod si Padre Miguel sa harap ng bata, itinapat ang mukha. "Mas totoo pa sa hangin. Kapag isinuko mo ang sarili mo sa kanya, hindi kanya pababayaan." Ngumiti si Lara, saka mahigpit na niyakap ang rosaryong kulay rosas na gawa sa kahoy. Bago tuluyang matapos ang gabi, lumingon si Padre Miguel sa loob ng simbahan. May mga nananalangin pa. May ilan na umiiyak.
May nagkumpisal. May mga binata na muling bumalik sa simbahan pagkatapos ng maraming taon. At sa likod ng lahat, naroon ang imahe ni Maria, nakatayo sa gilid ng altar, ang mga matay tila nakatingin sa bawat isa, hindi bilang hukom, kundi bilang ina. Isang ina na muling tinanggap ang mga anak na nagsabing, "Ako'y sayo." Sa paglabas ni Padre Miguel sa simbahan, malamig ang hangin. Tahimik ang gabi, pero sa kanyang puso may sigaw. Handa na ako. Handa na kaming lahat. At mula sa langit, marahil may isang bulong na sumagot. Hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan. Kung natapos mo ang video, i-comment ang salitang konsagrado. Mag-subscribe sa channel at i-share sa pamilya at kaibigan.